Magandang araw mga banateros. Nako, may korupsyon na namang nabuking sa Senado. Ito kaya ay totoo? Ito ho ba ay haka-haka lang? Ano kaya ang tunay na nangyari ho dito sa Senate building? Grabe Mamaya ipapakita natin kung bakit natin nasabing ito ba ay may korupsyon. Abangan Ito panoorin nyo ito. Napaka-importante to. Kasi alam nyo mga kababayan, ito ho ang dahilan kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Naghihirap po ang bawat Pilipino, nananatili tayong third world country, nananatili tayong ganito dahil ho sa mga sobrang proyekto ng ating gobyerno. Sobra ho ang mga tinatawag nating mga substandard na proyekto ng gobyerno, tapos lobong-lobo yung amount. Ito panoorin nyo to. Grabe ho ito. Ipinahinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang pagtatayo sa bagong gusali ng Senado sa Taguig dahil sa lumobong gastusin sa proyekto. Hindi raw itutuloy ang konstruksyon hanggat hindi natapos ang inutos niyang review. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa may Fort Bonifacio sa Taguig City. Mas importante pa talaga yun, Kesa na gumawa ng batas at hindi naman pangit o hindi naman masagwa yung Senate building dyan sa Pasay, talagang kailangan pang ipagpatuloy ito. Kasi naaalala ko dati, pinahihinto to dahil sabi, prioridad na lang ibang bagay, wag na ito. Natapos, ang new Senate building ang nakatakdang maging bagong tahanan ng Senado mula sa kasalukuyang opisina nito sa GSIS building sa Pasay. Alam nyo, ilang taon na ho itong ginagawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit delayed ho ito Pero sa flag raising ceremony kasama ang mga empleyado ng Senado kanina, mismong si Senate President... Kapogi naman ng Senate President na yan. Kayong lahat, magbarong, except ako. Ang bihira. Hindi, actually, nakita ko sa Twitter yan, daming pumuna kay Escudero. Parang sinasabi nila, bakit naman ganyan yung Senate President natin? Naka-t-shirt lang to, di nga collar. Although, sigurado ako, mamahalin yan. At the same time, nakamaong. Tapos nagagalit pa sila, bakit daw nakahikaw? Sa akin naman, ito naman ang punto ko dyan. Wala namang problema yan as long as nagagawa mo yung trabaho mo. Wala namang problema yan, basta allowed din yung iba. Baka mamaya magalit ka pag hindi nakabarong yung iba. Dapat pantay-pantay. Hindi pwedeng At saka pwede ba yung iba ring mga kababaihan dyan? Pwede ba naka-skirt na lang? Parang, o kaya, maganda siguro, kunin mong fashion designer, yung jowa mong si Heart Evangelista, para damitan niya lahat ng mga kababaihan dyan. Para pagka pumunta dyan, parang may fashion statement ang Senado, di ba? Hindi, biro lang, Senator Cheese. Pero ito, sa akin naman talaga walang issue yung ganyan-ganyang pagdadamit. Okay lang naman yan. As long as naayos nila trabaho nila. Yun ang importante sa atin. Cheese Escudero na ang nagsabing malabo pa raw silang makalipat sa lalong madaling panahon. Marami pa raw kasing kailangang resolbahin sa proyekto. Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali, lupa at building ng Setyembre. Sino man nagsabi? Kalala ko na. Si Pangako Guy. Si full of promises na ano ba yun? Subiri ba yun? Ewan natin, di natin alam Hindi rin totoo na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Kahit hanggang 2025, sa palagay ko'y hindi pa rin. Ayon pa kay Escudero, nagulat siya sa laki na pala ng gastusin sa pagpapatayo ng new Senate building. Mula sa orihinal na 8.9 billion pesos noong 2019, mahigit doble ang tinaas nito. Ay, grabe naman. Grabe. Hindi lang doubled. More than. Kasi 9 na, sabihin na natin, round up natin. 9 plus 9, 18. 23 ito. So may additional pang, ano kaya yung...
18, 23 minus 18, may additional 5 billion. Kanino kaya mapunta yun? Question lang naman. Malay natin kung yung ba ay talagang legit na paglobo o ito ay dahil lang siyempre, alam mo naman yung pera, 'di ba? Bumababa yung halaga ng pera, baka siguro kaya lumobo ng todo-todo o baka naman kaya pinoprolong para talagang humaba yung construction tapos tumaas yung presyo. Bawat pagtaas ng mga construction material, syempre meron nagaganap na nabilihan doon pagpatong, di ba? Hindi, Banat Bay, masyado ka namang haka-haka mo lang yan. Hindi naman totoo yan. Haka-haka mo lang yan. Hindi. Eto, makinig kayo na mabuti. Dito, nung narinig ko to, medyo tumindig talaga yung aking senses, ika nga. Yung aking, ano ba ito? 69 cents. Ano yun? Nalalaman natin na mukhang may something, may amoy PC. Amoy PC. Medyo, iba, kakaiba. Panoorin nyo, ha? Aabot na sa higit 23 billion pesos ngayon. Sa ngayon, 10 billion pesos na raw ang naibayad ng Senado para sa proyekto. Nagpagawa ng sariling gusali ang Senado para hindi na ito gumastos ng bilyong-bilyong pisong renta sa GSIS. Sa ngayon kasi mahigit 127 million pesos ang binabayarang renta ng Senado kada taon. Pero dahil sa laki ng diferensya sa required na budget noon at ngayon, ipinatigil muna ni Escudero ang pagbabayad at konstruksyon sa new Senate building. Ipa-review muna sa Senate Committee on Accounts ang proyekto. Nauuhiyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado. Nais kong tingnan. Correct. Alam mo, yun ang dyan gagastos ang Senado. Wala namang problema kung tayo ay isang mayamang bansa at tayo ay may sobra. Wala namang problema, gumastos ng malaki. Kaya lang mas marami pa ho sanang magandang prioridad ang Senado kesa naman po yung gumastos sa ganyan. Sabi nga nung iba, Banat Bay, kasi yung gastos na rental dun sa building ngayon, sana dyan na lang napupunta. Wala namang problema sana ho yun. Pero kung ganyan yung lobo, medyo sobrang laki ho niyan. Baka makailang taon muna bago ho maabot yung ganyang kalaking amount para dun sa rental, di ba? So, tingnan natin. Ewan ko. Masyado kasi yung paglobo tingnan nga natin, sino ba kasi gumawa nito? Sino ho bang, kaninong construction po ba ito? Tingnan nga natin. Muna at suriin ito ng gusto. Kung talaga bang nararapat ang cost at kung paano ito mapababa. Paglilinaw ni Escudero, wala silang nakikitang anomalya sa proyekto. Wala. Gusto lang daw niyang ipabusisi ang mga detalye. Nako, sino ba yan? Si Subiri. Hoy! Talagang aktibo si Sir. Ito para malaman kung pwede pang mapababa ang gastos para rito. Una na kasing pinuna sa report ng Senate Accounts Committee na may mga binago ang kontraktor ng new Senate building sa detalye ng proyekto. May binago pa? Nagresulta raw ito sa karagdagang gastusin na aabot sa 833 million pesos. Nako, yan na ba yun? Yan na ba ho yung bibinago daw? Hindi, malay lang naman natin. Ito, haka-haka lang naman to. Malay po natin, merong bumulong dyan. Pre, asan yung akin? Bakit ganyan lang yung amount niyan? Paano na sa akin, tsaka kay boss? Baka naman, paano na tayo niyan? Paano yung for the boys dyan? Hindi, baka ganun lang ang usapan. Hindi tayo sigurado dun. Haka-haka lang yun. O, paano naman kay for the boys dyan? Ay, masyado naman. Okay. Sabi nung construction, sabi niya, sige. Tingnan natin, lakihan natin. Haka-haka lang naman yan. Ang Hillmars Construction Corporation ang kontraktor ng new Senate building. Sila rin ang kumpanya na nadawit sa umano'y overpriced na parking building ng Makati City Hall 2. Ano daw? Yung construction na gumawa dito sa Senate building, same construction din daw.
na gumawa doon sa Nabuking. Naku. TV5 ba? Baka mamaya ako na naman pagbintangan naglabas niyan. Galing sa news nyo yan. Yung Senate building, yung construction diyan, same construction daw dun sa maanumalyang construction sa Makati. Sabihin ko na ba yung alam na this? Ulitin nga natin. Tama ba yung pandinig ko, mga kababayan? O, pakingge. Ang kontraktor ng new Senate building, sila rin ang kumpanya na nadawit sa umano'y overpriced na parking building ng Makati. Naku, yung parking! Nakamahal na parking! Utang na. Wala ba tayong batas na nagsasabi na pag ang isang construction ay na-involve na sa maanumalyang transaksyon sa gobyerno, bawal nang kunin? Na-involve ka na nga doon sa construction, doon sa gobyerno. O, di ba? Na-involve ka na sa anomalya, tas kukunin ka pa. Abay, isang malaking katarantaduhan ata to Malaking katarantaduhan o ata ito, sir, mga ma'am. Hindi, ito logic says, alam mo nang yung construction na yun may anomalya, na may problema, tapos kukunin mo pa. Parang ganiri lang to di ba? O are, ikaw, may boyfriend may lalaki na liligaw sa'yo, gusto ka maging boyfriend. Pero itong boyfriend na to, meron na tong history na may bet ka. Merong history ito na ng bababae. Tapos winarningan ka na ng mga kaibigan mo. Best friend, wag mo nang yan kasi may may istorya yan ng ng babaero. Minsan nga hindi lang babaero. Aklakero pa. Pag wala ng pera yan, tumatakbo na yan sa mga 150. Huwag mo nang sagutin yan, delicates ka dyan. Di ba? Sabihin sa'yo, delicates ka, huwag ka na dyan. Bakit ka pa dyan sumasama? Huwag mo nang sagutin yan. Ikaw naman, tanga, marupok. Hindi, nagbago na daw siya. Nagbago na, hindi na daw siya ganun. Iba na siya lang ngayon. Ang bait niya, Panay ang bigay ng bulaklak. Alam mo, kaya panay ang bigay ng bulaklak niyan kasi gusto lang niyan maamoy yung bulaklak mo. Gusto niya lang matikman yung bulaklak mo, Huwag kang tanga. Gago! Di ba? O ikaw naman, tanga-tanga talaga. Pumatol ka pa. O ayan, inulit. Tapos magagalit ka ngayon doon sa lalaki, inulit. Kung sagutin nga kaya nung lalaki, ang tanga mo naman Ginawa ko na nga ito nun, ulitin. Sinagot mo pa ako. O parang ganyan yung nangyari dito maanomalya na nga itong construction na ito. Hindi ako nagsabi frontliner Frontline pala, Frontline Pilipinas, TV5 ang nagsabi niya na maanomalya yung kumpanya. Tapos kinuha pa sa Senado. Sino bang senator ang in charge dyan? City Hall 2 na inimbestigahan sa Senado noong 20... Mantakin mo, inimbestigahan na nga sila sa Senado, kinuha pa sila ng Senado. Siguro sabi ng Senado, kayo, involved kayo sa anomalya. Meron kayong record na nagbibigay kayo Sabi siguro ng Senate, sige, kunin namin kayo. Kita mong katarantaduhan, di ba? Anak ng weteng ka, 14. Wala akong binibitiwang akusasyon laban kanino man. Wala daw siyang akusasyon Wala daw siyang sinasabing akusasyon kahit kanino man. Pero ang tanong, sino bang in charge dyan?
Panoorin nyo. Subalit nagulat lang ako at hindi naging magaang natanggapin ko bilang tagapangulo ng Senado na gumastos ang pamahalaan Nako. mula sa kaban ng bayan ng ganito kalaki. Pabor naman si dating Senator Ping Lacson na Buti. reviewin ang tinatayong gusali. Siya rin kasi ang Siyempre si Senator Lacson hindi pwedeng papahulihan. 2025 na, malapit na eleksyon. Kaya kailangan siya magkomento kahit hindi na po siya senador. Hindi, bilang senador naman dati, nagkomento lang siya. Kayo naman. Hindi totoo naman. Nagkomento siya, hindi din siya pabor na ganun daw kalaki. dating Senate Committee on Accounts Chair ng pasinayaan ng konstruksyon sa new Senate building. Pero paliwanag niya, normal na lumobo sa 23 billion pesos ang presyo ng proyekto. Dahil Nako. kung dati, 90,000 per square meter lang ang presyo ng lupa sa Taguig. Ngayon, posibleng umabot na sa 500,000 pesos per square Nako. meter. Grabe, 90 to 500,000 ang paglaki ng per square meter. Pero kung si Lacson pabor, tila nagulat naman si Senator Nancy Binay sa mga pahayag ni Escudero. Si Nako! Binay ay dati ring chairperson ng Senate Accounts Committee. Ayun! Si Senator Binay naman pala ang chair ng Senate Finance Committee. Siya pala yung in charge. Alam na. Wala tayong pinagbibintangan, ha? Hindi kasi, this is just so funny. Bakit kanyo? Sino ba yung na-involve doon sa Makati na anomalya, construction? Sino ba yung nahatulan doon? Di ba mga Binay? Yung kapatid nga nito nahatulan eh. Di ba? Yung construction doon. Tapos, ito naman ang pinuno ng Senate Finance. Ibig sabihin siya yung in charge sa pera. Kakatawa, no? Sandali this is on record Yung kapatid niya meron talagang problema. Nagka-problema, 'di ba? Nahatulan ho. Oh. May problema tungkol ho doon sa paghawak ng pera doon sa kanilang lungsod. Tapos yung kapatid ang inilagay nyo sa Senate in charge ng finance. Tapos ito matindi. Ito matindi. Same construction company ang ginamit dun sa may anomalya dun sa Makati parking, yun din ang construction dito sa Senate building. Ang tawag dyan, coincidence. Iyan po'y nagkataon laang. Fate ang tawag dyan. F-A-T-E. Kapalaran. Walang yung kapalaran yan. Kapalaran o Again, wala po tayong hinuhusgahan dito Wala po tayong sinasabi na si Madam involved sa anything Pero kailangan ko ba bang ispellingin yan? Kailangan ko ba bang i-drawing sa inyo yan? Hindi, kayo na lang po mga kababayan. Kayo magsulat dyan sa baba. I-comment nyo. Ito ho ba ay sa tingin nyong katanggap-tanggap sa ating mamamayang Pilipino? Katanggap-tanggap po ba yung paglobo ng hindi lang 2 times, more than 2 times? At ang pinag-uusapan dito hindi milyon bilyon. Ibig sabihin, kung yung milyon niya magugulat ka kung 2 times Ito bilyon. Ang pagka 2 times niya bilyon. Alam nyo ba kung gaano kadaming zero ang bilyon? Tapos, hindi ba mag-iinit ang puwet mo? Ang construction ay same ng construction company doon sa may anomalya na sa Makati. Ang nag-handle pa ay yung namumuno sa Makati. Ewan ko na lang. Hindi, ako wala tayo sinasabi dito Wala tayo sinasabi. Antayin natin magpaliwanag si Senator Binay kung ano nangyayari dyan. Pero sandali. Pilipino naman kami, hindi naman po kami pwedeng magbulag-bulagan at magtanga-tangahan. Dami na nga nagtanga-tangahan noong 2022. Magtatanga-tangahan pa rin ngayon.
Pero there is something, ika nga. May nangangamoy. Alam mo, ang tae. Hindi, ito, walang biro ito Subukan nyo. I-try nyo lang naman. Yung tae, subukan mong tumaya sa dyaryo. Balutin mo. Balutin mo. Ilagay mo yan sa kwarto mo. Eventually, mawawala amoy niyan sa tingin nyo. Mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? So, kayo na lang po ang bahalang humusga. Giit niya, senador na raw noong 2019 si SP Escudero at matagal niyang alam na 8.9 billion pesos ang nakalaang budget para sa... Sabi nito tingnan mo yung argument ni Binay. Matagal ng senador si Escudero at alam naman niya 8.9 billion yan. Alam naman talaga niya 8.9 billion. Ang kini-question niya, yung pagtaas. Paglobo. Hindi naman niya kini-question yung 8.9 billion Tuloy. Gusali pa lang, iba pa raw dito ang gagastusin para sa ibang bahagi ng proyekto. Sa kabila nito, handa naman daw siyang magpaliwanag ng direkta kay magpaliwanag ka talaga. Escudero, kesa ang makinig ang bagong leader ng Senado sa mga bubuyog at... Nako, pinagbintangan pa yung mga bubuyog. Sino kaya yung bubuyog na yun? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Parang alam ko na nangyayari dito Nagtuturuto si Binay Siguro sino kaya sa tingin niyo yung bubuyog na pinagbibintangan niya? Ako may hinala ako. Alam naman natin kung sino yung parang malapit, di ba? Kay Escudero. Si Cayetano. Bakit niya sinasabing bubuyog? Alam mo naman, may alitan ng mga Binay at Cayetano. Di ba? Alam niyo yan. Dahil olat po ang mga Binay sa mga Cayetano dyan sa Taguig. Napahiya sila dyan Supreme Court nagsabi, pahiya sila. Kaya, ayan na, bumibira na si Madam. Balita ko lang naman, ang tatakbong mayor ng Makati yung asawa nito. Hindi nga sila magkasundo nung... hindi. Siya pala. Tapos yung mayor ngayon ng na Binay, ang tatakbo doon yung asawa niya. So para magkakalaban na naman ang Binay to Binay. Although hindi pa naman confirm yan. Antayin natin. Kasi yun ang bali-balita Ito ang tatakbong mayor, tapos yung isa naman tatakbo yung asawa ng mayor ngayon, tatakbo din. Kaya nga ngayon sabi niya huwag ka kasi nagpapaniwala sa mga bubuyog. Kung sagutin ka kaya, okay lang makinig sa bubuyog kaysa naman sa baboy ramo. Hindi, isipin mo yun Kung sakaling sumagot si Escudero ng ganun. Di ba? Yari ka, kaya madam, wag kang humihirit na mga ganun, di maganda yun. Buti hindi sumagot si Escudero. Nagmamarites lang. Nagbabalita mula sa frontline. Di ba? Alam mo, eto lang, pinikita lang natin yung facts. Facts, overpriced. More than double. Second fact, yung construction company ay yung na-involve sa anomalya dyan sa Makati. Third fact, bilang chairman ng Senate Finance, ikaw yung naka-in charge. Fourth fact, yung anomalya sa Makati na di umano na akusahan yung construction ay under ng kapatid mo. Pamilya nyo, Binay. Wala naman po tayong ini-imply dito. Pero kayo na lang mga kababayan na mag-isip sa inyong tamang lohika, ano sa tingin ninyo ang nangyari dito sa Senate building sa Senado. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang